natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin si Santa Scholastica, dalaga, banal. Hilingin natin ang kanyang panalangin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Scholastica. Ang pagtingin namin sa Kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoong Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin, ang inyong bayan tuwing kami manalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal,
Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pong sa templo mo, kaysa 1,000 libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro at ng mga sidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa parang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao'y tinuturing na utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang paalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na maging totoo ang ating pagpapakabuting tao, na maging totoo ang ating pagpapakabanal. At ang isa sa
paraan upang makita na ay kung tugma ang ipinapakita natin, ang mga ginagawa natin sa nilalaman ng puso natin, sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa loob natin at hindi sa labas natin. Kaya nga, pwedeng maloko natin ang ibang tao na tayo mabuti, na tayo banal, kahit ang sarili natin, pero hindi ang Panginoon natin. Hindi naman po ibig sabihin nito na walang halaga ang mga ginagawa natin, ang ekspresyon ng pananampalataya o pagpapakabanal, pagpapakabuting ginagawa natin. Dangan nga lamang na dapat ito ay sa puso natin bumubukal. Sa pusong sa Diyos ay tunay na nagmamahal. Kaya nga ekspresyon ng pananampalataya, dapat yung ginagawa nating mabubuti ay ekspresyon lamang ng pagmamahal natin sa Diyos na tunay na mabuti. Otherwise, ito ay magiging hanggang balat lamang, hanggang labas lamang, balat kayo lamang, mawawalan ng kabuluhan. Sayang lang. Kaugnay nito, yung ginawang o binigay ni Kristong halimbawa sa Ebanghelyong napakinggan tungkol sa pagpapabaya ng mga eskriba at ng mga Pariseo sa kanilang pangunahing pananagutan na igalang, mahalin ang kanilang mga magulang. Ang sabi nga ng Panginoon dito kapag meron kayong itutulong sa inyong mga magulang, sinasabi niyo agad na korban. Kasi ang ibig sabihin ng korban, inihandog ko na sa Diyos. Kaya wala na sila sa inyong aasahan. Pagbabalat kayo ito, sapagkat maaaring pinagtatakpan lamang ng mga Pariseo ang kanilang katamaran, ang kanilang kakuriputan o ang kanilang pagiging makasarili, pagiging sakim o kawalang pakialam sa kanilang mga magulang. Sinasabi lang ang anumang maitutulong nila ay korban na o inihandog nila sa Diyos. Pero sa totoo ay hindi pa talaga. Kaugnay nito, ito ay pagpapabaya sa napakahalagang utos ng Diyos. Alam po natin na sa 10 kautusan, ang unang 3 utos ay patungkol sa Diyos. Pero pagdating sa pag-shift nito ng mga utos patungkol sa tao, uunahin ng Diyos ang utos patungkol sa paggalang sa ating mga magulang. So ibig sabihin, napakahalagang utos nito. Kung ang napakahalagang utos ay winawalang halaga ng mga eskriba at Pariseo, patunay lamang ito na hindi totoo ang kanilang pagpapakabuting tao, sapagkat yung pinakamahalaga ay winawala nila ng halaga. Kaya peke, hindi totoo ang kabanalan nila. Minsan po ay mayroon akong narinig nagsabi patungkol sa isang ina, sa lahat ng mga anak mo yan ang pinakamabuti, sapagkat yan ang nag-aalaga sa iyo. Apparently, yung inang tinutukoy dito ay mayroong pang ibang mga anak na titulado, matalino, mayaman. Pero ang sabi nung nagkukomento, sa lahat ng mga anak mo, yan ang pinakamabuti, sapagkat siyang nag-aalaga sa iyo. Tama nga naman. Naanin mo ang anak na titulado nga, mayaman nga, matalino nga, pero di mo naman maasahan. Kaya ang lalabas talagang pinakamabuting anak ay yung sa oras ng iyong matinding pangangailangan ay talagang nandiyan, nagmamahal, nagtsatsaga, sumasama, tumutulong, umuunawa. Now, hindi lang po natin pwedeng sabihin na mabuting anak yung ganitong anak na natutulungan ng magulang. Masasabi rin po natin mabuting Kristiyano yan. Sapagkat, gaya nga po ng nasabi natin, ang paggalang sa mga magulang ay isa sa pangunahing utos ng Diyos sa banal na kasulatan. Paggalang na naipapakita sa pag-aalaga, pagtatyaga at pagtulong sa magulang, lalo na sa oras ng kanilang matinding pangangailangan. Bukod sa utos, nagpo-provide sa atin ang banal na kasulatan ng maraming mga halimbawa na dapat nating tularan. Hinggil sa puntong yan, nandiyan ang halimbawa ni Joseph in the Old Testament, Joseph the Dreamer, na hinanap ang kanyang anak na noon ay matanda na. Inanap niya dahil siya napawalay. Dahil nga, ibinenta siya ng mga kapatid niya. Una niyang naisip yung tatay niya, nasaan ang tatay? Inalagaan niya ang kanyang matanda ng ama. Nandiyan ang example ni Ruth na sinamahan ng biyanan niyang si Naomi kahit na pwede naman niya itong talikuran na. Pero nakita niyang kailangan ni Naomi ng biyanan niya ng tulong dahil sa bukod na sa ito'y biyuda na, wala pang anak na lalaki na buhay pa. Nandiyan ang halimbawa, siyempre ng ating Panginoong Yesus, na hanggang sa huli mamamatay na lang, iniisip pa ang kapakanan ng kanyang ina. Kaya nga si Maria ipinagkatiwala niya kay Juan. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit nalulungkot ako kapag nagiging issue, lalo na para sa ating mga Katoliko, ang pagtanaw ng utang loob sa magulang. But of course, hindi naman din natin dapat konsuntihin ang mga magulang na nagde-demand sa kanilang mga anak, na ginagawang ATM ang kanilang mga anak, na ginagawang pambawi ang kanilang mga anak.
Hindi gano'n ang totoong magulang. Ang totoong magulang ay nagbibigay ng lubos sa kanyang anak nang walang hinihintay na kapalit. Pero siyempre, naghihintay siya ng paggalang mula sa kanyang mga anak. Dahil nasa banal na kasulatan yan, dahil sa utos ng Diyos yan, at dahil ang pagbibigay ng paggalang sa magulang ay pagpapahalaga sa pagmamahal din naman na kanilang ipinakita. Hindi nga ba't madalas ay talagang iginagalang naman natin ng lahat ng tao, pero mas matindi yung paggalang natin sa mga taong talagang pinagkakautangan ng loob natin. Pangunahin dito ang mga magulang natin. That is why ang pagtulong sa magulang, pagtanaw ng utang ng loob sa magulang, hindi na po dapat ginagawang issue yan. Dapat matik na yan. Bumubukal na dapat sa loob natin yan kung tayo namumuhay talaga sa kabutihan. Sapagkat ang isang tunay na mabuting tao ay mabuting anak para sa kaniyang mga magulang. Basic lang naman. Umasa tayo sa ating mga magulang nung tayo bata pa. Kaya nga, sa atin naubos ang marami nilang panahon, oportunidad, pera at maging lakas o enerhiya. Hindi ba po pwedeng pagdating ng panahon na sila ay aasa, tayo ang una nilang asahan talaga kung bakit sa iba natin sila iaasa. Sa kanila tayo pinagkatiwala ng Panginoon nung tayo mahina pa. Di ba't logical lamang na isipin na sa atin sila ipagkakatiwala ng Panginoon kapag sila'y mahina na? Na kung ang magulang ay magkukulang o magiging irresponsable sa kaniyang anak, ay mananagot sila sa Diyos. Hindi kaya dapat din nating isipin na kung tayo magiging irresponsable sa pag-aalaga, pag-iintindi, at kahit na pagtitiyaga sa ating mga magulang, ay mananagot din tayo sa Diyos pagdating ng araw, sapagkat malaking kasalanan yan. Sa katunayan, di nga po sinabi ng Panginoon Diyos na igalang natin ang ating mga magulang kung sila'y kagalang-galang. Hindi sinasabi ng Panginoon Diyos na alagaan natin ang ating mga magulang kung tayo ay kanilang inalagaan. Sapagkat ang tunay na pagpapakabuti at pagpapakabanal na tao ay ang pagiging mabuti at banal kahit sinong kaharap mo. Ay ang maging mabuti at banal kahit na masamang tao ang kaharap. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahalin natin kahit kaaway natin. Pakitungo natin ng maganda kahit ng mga hindi magandang pinapakita sa atin. Yun ang tunay ng pagpapakabuting tao. Ngayon, kung inaanyayahan tayo, inuutosan tayo ng Panginoon na maging mabuti sa lahat ng tao, kahit sa mga masamang tao na iba sa atin, the more na siguradong in-encourage tayo ng Panginoon na maging mabuti sa mga magulang natin kahit na ang mga ito ay hindi naging kagalang-galang o mabuti sa atin. Sapagkat sila ay mga magulang natin. Yun ang tunay ng pagpapakabuti. Yun ang tunay na pagiging mabuting anak. Hindi lamang ng ating mga kulang dito sa lupa, kundi lalong-lalo na yun ay pagiging mabuting anak natin ng ating Amang nasa langit. Ngayon, kung inaasahan tayo ng Diyos na maging mabuti kahit sa mga magulang natin na hindi sa atin naging mabuti, mas lalo tayong inaasahan ng Diyos na maging mabuti kung ang ating mga magulang sa atin ay naging mabuti. Sa ating unang pagbasa ay nandun yung pagkukwestiyon ni Solomon, maari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kasi para sa kanya, totoo naman, napakalaki ng Diyos, walang hanggan ng Diyos po. Pwede mo bang i-contain sa templo ang Diyos? Na kung isa-segue po natin sa punto na ating pinag-uusapan, tungkol sa pagmamahal natin sa ating mga magulang, mas dapat nating paglingkuran, mahalin ang mga magulang na nagpakaina, nagpakaama sa atin, na gumawa ng maraming mabuti sa atin, sapagkat sa ginawa ng ating mga ina, sa ginawa ng ating mga ama na nagpakamagulang para sa atin, nagpakabuti para sa atin, napakalaki nun. Hindi natin kayang i-contain sa isang salita yon, sa isang paraan ng pagtulong natin sa kanila. Hindi natin kayang gantihan yon. Kaya mas dapat nating igalang at mahalin ang ganitong mga magulang. Ito sana ang hiling nating biyayan sa ating banal na pagdiriwang, lalo pat ang ating napag-uusapan ay ang kabanalan ay dapat nagmumula sa loob. Tandaan po natin ang pagmamahal sa magulang, paggalang, lalo na sa kanilang katandaan, ay pagtanaw ng utang na loob. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Makapangyarihan siya. magagawa ang Walang imposible sa kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po kaming maging totoo ang pagpapakabuti namin. Tulungan mo po kaming magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Na higit pa sa lahat ng mga biyayang lagi naming inihiling, ito ang una naming hilingin na kami ay mapalapit sa iyo. Tulungan mo rin po ang bawat isa na tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga pinagkakautangan ng loob, lalong-lalo na sa pamilya. Pagtanaw ng utang na loob sa nagpakabuting mga magulang, nagpakabuting anak, nagpakabuting kapatid, tulungan mo po kaming makita ang halaga ng mga taong kami ay binigyan ng halaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang Kung marunong kang tumanaw ng utang ng loob, lalong-lalo na sa mga magulang, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa iyo, kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Scholastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo sa Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilala na yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni Santa Scholastica na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Kordero Diyos. ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Mabuhay sa Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na hantong ay payapat may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang tanging tumatanglaw bituin sa aking patnubay. Diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay. Laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulo ng katapatan ni Santa Scholastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, nagkapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat din po sa mga tumutulong ng paglilinis sa ating simbahan. Salamat sa mga asherets. Salamat sa mga El Shaddai prayer group members. Salamat sa mga Mother Butler. Salamat sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you po. Salamat din, soldiers. Soldiers of Christ. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig